vendors part. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. Pero, pang-apat siyang nominee. Sabihin ng pang-apat? Maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba, kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So, sino po yung tatlo? Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Gago! Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, so ito ho ay bumibili sa vendor. To research and to make public, ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po ang pinaka-importante. Tandaan natin ha, pinaka-importante po grupo na gumagawa po ng fact-checking and ano bang tawag doon? Pag-aaral po sa lahat ng mga nominees ng party list. Kaya nga maganda pong example kanina sa bungat po ng ating programa, itong vendors party list. Sabi ko nga, alam nyo, napakainam nun, di ba? Kasi meron silang isa na nominado na totoo, na nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. Pero, pang-apat siyang nominee. Ang ibig sabihin ng pang-apat? Sabi nga po namin kanina, bagamat hindi ho natin na minamaliit itong si Diwata kasi nga mainam din po na may totoong kakatawan sa vendors. Oo. Pero pang-apat siya. So, ang ibig sabihin? Sabihin po, maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba na naandoon sa unahan niya o kaya po ay mag-resign o ma-disqualify eventually by co-warranto. Mga ganun pong usapin. No? Yan po ang mga posibilidad. Kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So, sino po yung tatlo? Yan. Yung tatlo, sino yun? Kaya ito ho din ang magandang gagawin po ng isang grupo, yung malaman nyo, sino-sino ba itong mga unang tatlo na mga nominado, lalo na ho, yung mga party list na baka ho naman, ika nga po natin, ay makakalap po ng corresponding votes for a seat in Congress. So as an example, yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Ganon. Ay, ganon? Dito sa party list ni Diwata. Yes. Asawa siya nino. Asawa siya ng itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Na? Sitting, commissioner ngayon. Ganun ba yun? Yun ang sinasabi. Nino, ay, ano ba ang record? Ano ba sinasabi dyan sa research mo? Yun nga. Sabi nga po dito sa ating research, yung pong numero 1 na nominee sa party list na vendor ay si, Bulakenya pala ito. Si Marilu Lipana. Okay. Na asawa po. Nino? Nang naitalaga dyan sa COA na si Mr. Lipana. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Hindi na, andyan kasi sa iyo eh. Sa iyo ko pinaubaya yan kanina pa eh. Babalik ka muna naman ngayon. Ikaw talagang batang ito. Patatawag ka sa principal niyan eh. Ay nako, teka. Kanina pa yan, di ba? Oo. Ano yung pangalan ng commissioner? Nabanggit mo na yan kanina umaga. Yes. Si Commissioner Mario Lipana. Ayun. Yan po, itinalaga nung kailan Pangulong... Kailan siya na-appoint as commissioner? Siya nga po ay itinalaga ng Pangulong Duterte noong 2016. 2016. Sure ka dyan? Ito, tignan natin ulit. Okay. Ngayon palang aalamin yan. Number 1 nominee, 2022 pala itinalaga. Yes, ma'am. At ang Yes, expiry ay sa 2027. Yes, ma'am. Opo, yung kanyang term as COA Commissioner. Hindi ho naman natin kine-question yung kumbaga po, sabihin na po natin yung competence kung sakasakali man po, no? Ang atin lang nga po dito ay siya ang kakatawan sa mga vendors.
Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, sa eleksyon po ng party list, kung yung tatlo, kung makakuha ka ng maximum na 6%, no? Kasi nga 2% po ang bawat upuan dito. Kung makakakuha ka ng buo na 3 seats, kinakailangan muna may mawala doon sa tatlo. Di ho ba? Yan ang ating po sinasabi. Baka nga naman kako, ito ho ay bumibili sa vendor. Sabi nga ng mga kapatid natin, kung bumibili sa vendor, hindi dapat vendor's party list. Ano Anong siya? gusto mong isuggest? Mamimili party list. Hindi manininda. Oo, di ho ba? Okay, sige. So, Pero hindi naman tayo aware, baka kasi may Diyan ho itinitinda. tayo muna, Yopo. At bukas din po, ihihimayin natin to. Kasi doon sa, ako lang yung nagtataka dito sa party list group na ito. Bakit maging sa website nila, dalawa lang po yung lumalabas na profile doon sa dapat nga 3 nominees. Yung isa na pangalan, kahit na anong research namin, wala kaming mahanap na Oo, information. we tried researching dito sa pangalang Cheryl Sandil, pero inugat na po si Patis, wala talaga kaming makita. Opo, so naghahagilap kami ng impormasyon ngayon. Baka nga po may katuwang tayong grupo ho dito na ito rin pong ginagawa ngayon. To research and to make public ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po ang pinaka-importante. Tandaan natin ha, pinaka-importante po, higit sa tao, higit po sa pangalan ng party list, yung tao na kakatawan po dito sa mga party list groups na ito. Okay? Wala tayong pinatatamaan. Oo, ito ho. Sige, so party list na naman po, no? Okay, ngayon, party list, magandang maging case study ito. Itong kaso po ng vendors party list kahapon, si Diwata. Diwata. Na ang totoong pangalan ay si Deo Balbuena. Okay, sumikat po itong vendor po ng Paris nga dahil sa nag-viral siya, di ba? Walang question dito po kay Diwata. Klaro naman, di ba? Totoo siyang vendor. No? At hindi ho natin din aalisin yung kahit na po sino sa atin, wag ho natin sabihin, maliitin yung kagustuhan niya na makapaglingkod sa bayan. No, I mean in all fairness. Pero ang tanong lang namin dito is yung vendors party list, pang-apat siya na nominee. Okay. Siguro mahaba-habang paliwanagan yan dito ho sa usapin po ng party list system, 'di ba? Yung party list election, paano ba bilangan ng boto niyan, etc. So para ka makakuha ng at least 3 seats, 3 upuan sa party list, Aaron, sa pinakahuling halalan, more or less kailangan mo na makakuha ng kabuuan ng mga 1.8 million votes. That's the estimate. Yan ang, depende yan. Kasi yung party list, yung 2% niyan will depend on the total numbers of votes cast in the party list. Yung palang medyo komplikado na, di ba? Di ba? Okay. How do you count the party list votes? Opo, binibilang po yan sa pamamagitan po ng pag-compute muna sa lahat ng bumoto sa party list system election. Okay, so yung pong kabuuan, meaning bumoto po si Juan de la Cruz ng party list A, party list B, lahat ng bumoto ho, hindi mo na binibilang kung anong party list. Kung ilan po yung turnout ng mga bumoto sa party list election. Yun po yun. So, total numbers of votes cast in the party list, 2% no ang kinakailangan mo. Yun ho ang batas. Tsaka natin pag-usapan sa ating Think About It next week, yun ho, ano na nangyari, bakit kahit na hindi naka 2%, meron pa rin upuan. So, 2%. So, kinakailangan mo, para makakuha ng 3 seats, kailangan mo ng 6%. Diba? Basic mathematics yan. O, sa mga pinakahuli pong mga party list election, 1.8 million ang pinakamalaki nakakuha. Meron nga daw mga 1.9, kaya 3 seats na nakuha po nila. So dito po sa vendors party list na ito, assuming lang na makakuha sila ng 1.8 million votes at makakuha po ng 3 seat, hindi uupo itong Paris vendor. Kasi pang-apat siyang nominee. Maliban na lamang kung may mamatay sa 3, o kaya po naman meron doon eventually po mag-resign o makuwaran to.
Hindi ba? That's the practicality of it and the reality of it. So, si Diwata pang-apat. Yun ang pong tanong namin dito, no? Kung ito hubang mga bagay na ito ay naiunawaan po natin lahat. Okay. Tanong, sino yung number 1 nominee? Yan. Sino yung number 2 nominee? At sino po yung number 3 nominee? Kasi kung yung number 4, no doubt, na kumakatawan sa vendors, sino yung tatlo na uupo? Yan, sa mga vendors na nakikinig ngayon, ha, makinig kayong mabuti ho. Kasi kahit na po ano pa ang ating uri ng trabaho, opo, hindi po mahirap unawain ang mga bagay po na nangyayari sa ating bayan kung atin lang pong gagamitin ang ating pong mga isipan. Kung tayo po'y mag-iisip-isip ng mas malalim, hindi po ito mahirap intindihin, okay? So mamaya po, sabihin na natin kung sino-sino ito. Bilang patikim po lamang sa ating diskusyon para mas maunawaan nga natin ito pong nangyayari ngayon sa party list system election na ito na may mga nagpapanukala na nga po na panahon na para po natin baguhin. At hindi ito mababago kasi kailangan mo ng batas. Sino ba ho naman ang mga mambabatas naglilikha ng batas na makakaapekto sa kanilang personal interest? Parang dynasty, di ba? So anong kailangan dito? Kailangan dito taong bayan na. Oho, ang magkusa dito at mag-ingay na tama na po ito. Sobra na po ito. Okay? Think about it. True FM. Hay! Grabe. Sabi ng mga kapatid natin dito, diretsuhin nyo na. May nag-comment. So parang ang dating kung fourth nominee siya, ginagamit lang si Diwata? Hindi ako nagsabi niyan. Oo, ganun Wala ba? akong sinasabing ganyan. Kasi nga Ayun ang sabi dito sabi nung ko ginagalang ko nagko-comment. nga, Yun di nga ba? eh. Oo. Oo, ang kanya pong ang kanyang paglahok dito po sa kasi Pero nga bakit nga hindi ginawang first nominee? Siya yung totoong vendor. Ha? Bakit fourth nominee? Kasi kung ikaw na vendor, gusto mo may representante ka sa lower house. Pero yung representante mo na sige, bigyan totoong mo ng example. manininda, Sino yung first nominee? first nominee, ang pangalan po dito, ang tawag sa kanya ay si Tita Marilu Lipana. Sino siya? Si Tita Marilu Lipana po, base dun sa kanilang website sa Vendors Party List, ay asawa po ng kasalukuyang COA Commissioner Mario Lipana. Asawa ng isang Commission on Audit Commissioner. COA Commissioner. Na in-appoint ni dating Pangulong Duterte sa COA. Yes. Okay, so asawa siya. Asawa siya. Okay. Anong kanyang tinitinda? At saan siya nagtitindang Hindi ko sure. bangketa? Hindi ko sure. Yan ang maganda maitanong. Okay. At bukas ang ating programa sa kanila. Kung gusto nilang sabihin kung sa sila nagtitinda, maganda yung tanong mo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, kung manininda ka, maganda sa'yo yung vendors party Hindi, list. pero sabi nga ng Supreme Court, hindi naman kinakailangan maging vendor. Yun na nga ang sinasabi rin kahapon ni Attorney Romy Macalintal. Diba? Pero natatanong lang Basta tayo. ang advocacy mo ay tulungan ng mga manininda, pwede kang tumakbo na party list. Hindi, tsaka pwede rin ko sakasakali, bumibili ako sa vendor eh. Hindi Ano, dapat. Aaron? Teka Ha? lang. Tama, hindi. di ba, Aaron? Mali. bumibili ako sa Baby, vendor. hindi ganyan. Araw-araw Kung akong- bumibili ka sa vendor, hindi vendors party list. Ano, dapat? Bumibili sa vendor party list. Ilagay mo, Consumer. consumer party list ka, hindi ka vendor. Pero malay natin, may tinitinda talaga siya. Hindi ba? At nag-iikot na pala sila ngayon sa mga markets. Pero, ang laging kasama ay yung second nominee at yung fourth nominee dun sa mga ikot nila. Okay. Yung isang nominee ng pangalan? Florencio Pesigan. Okay. Si Lawrence Pesigan. Ito ho muna ha. I-google po ninyo. Ayan. Oh. Kayo ho ang mag-research. I-google po ninyo kung sino itong taong ito. Okay? I-google po ninyo. Google. Alright? Google po yung pangalan. Siguro mas Lorenzo Pesigan News. Lawrence. News. Oo, May mga Lawrence yeah. Pesigan. Okay, kayo na po muna. Hanggang dyan lang ho tayo muna. Ha? Kasi ito ho lamang ay isang case study, di ba? Sa vendors party list. Kasi nga, tandaan din natin na may nakaupo ngayon, jeepney, ha? Drivers. Oo. Party list po ito. Anong kanilang party list itong jeepney drivers? Yung ikinasal dito sa Balisin. Yung kanilang nominee. Ang tanong ko lang ho dito, during the time na nagkakaroon ng deliberasyon tungkol po sa problema ng mga jeepney drivers, diyan sa Kamara, di ba? Committee on Transportation. During the time po na may problema ang ating mga jeepney drivers po na disenfranchised, tanong lang ho ito nasaan ho kayo? Hindi, kasi namigay sila ng ayuda. Nagbigay sila ng tulong sa mga jeepney drivers. Okay.
Opo. Yan ang sinasabi ho namin, di ba? Ayuda. To ease the burden. But not to totally eradicate the burden or from them to be free of the burden.